Ano daw ang masasabi namin dito sa nag-viral na kandong photo or video ni Kaylin Alcantara na isang daragang magayon o ragong taga Bicol, taga Albay in particular. Napanood namin, nakita namin, kasi nga for the longest time, itong si Kaylin naman talaga ay never namang umamin pa or ni-reveal kung ano talaga totoong relasyon nila ni Kobe para. Si Kobe na, one of these days, papakita ko sa inyo siguro mga 6-7 years old siya or yeah, mga ganun, na talagang inaalagaan ko pa yun nung araw nung ang tatay niya ay ako pa ang PR publicist. Pag may mga after basketball game or ano, magkakasama kami sila ni sino yung isa niya kapatid? Si Kobe at saka si Andre. O, di ba? Na nag-artista. So anyway, dahil nag-viral nga, mayroong makikita mo, ang dami na inggit doon. Kasi ang laki talaga ni Kobe, nakaupo siya, tapos nakakandong sa kanya si si Kylie na may pakiskis pa siya doon sa braso na habang nakasuot itong si Kylie ng ng parang YouTube ba ang tawag doon? Yung tube lang na na blouse ba? Hindi naman blouse yun, parang diretso or whatever. So sexy siya, tapos syempre dumating sa point na anong tawag dito? Dumating sa point na pati yung mga parents niya nako-question yung klase ng pagpapalaki kasi daw parang nagbibigay ng signal or nagbibigay ng mensahe itong si Kylie na ng pagiging sobrang liberal na babae na to the point na tinawag na siyang malandi at mahilig sa mga lalaking matatangkad. Kasi ang naliling sa kanya lagi, mga lalaking matatangkad at mga mistisong gwapo. At doon sa mga ibang kinilig, kasi syempre kinikilig sila kasi gwapo nga naman si Kobe, tapos binagaya pa siya nung kanyang mga tattoo dyan na talagang lumabas ang pagkamacho niya, etc. So yung mga naiingit-ingit, mga naiingit-ingit, yung mga kinikilig-kilig, nakaka-relate siguro sila. Pero ang mensahe nga doon, kasi nung in-interview si Kylie ni Kuya Boy Abunda sa programa niya, parang lumalabas doon na wala rin namang inamin si Kylie, tapos parang pinalabas pa niya doon na kung ano ang naging relasyon nila before ni Mavi Ligaspi, anak ni Carmina, is ito yung naging resulta, something like that, na yung mga iba parang sinasabi, ano ba, nagwawala ka na ba or nagiging wild ka na porque lang ganun ang naging relasyon mo, considering na alam naman natin lahat sa mga nakatutok po, alam niyo naman na medyo hindi nga ganun kapaborable ang tingin sa kanya ni Carmina Villaruel to the point na may mga nagva-viral pang mga fake na mga viral na mga incident ng sinasabing pamimintas or panlalait kay Kaylin. So anyway, going to the story, yun ang sinabi ni Kaylin. Tapos to the point na sinabi pa rin niyang she doesn't owe anyone or anybody an explanation tungkol sa kung ano man yung relasyon nila ni Kobe. Na medyo ako as an unbettable channel po at unbet na boss, nag-react ako ng konti kasi sabi ko, una kung ayaw mong magpaliwanag sa tanong sa'yo tungkol sa ganung bagay, sana una hindi ka na nag-artista. Pangalawa, lalong hindi ka na dapat nagpo-post as a public celebrity ng mga ganung bagay kasi bilang supposedly role model, especially ng mga bata at babae ka pa naman, parang you owe these supporters of yours ng paliwanag mo kasi every time na humihingi ka ng suporta sa kanila para subaybayan ka, panoorin ng projects mo, pakinggan ng sinasabi mo, etc. May parte ng kultura at pagkatao at to the point may parte ng pagkatao nila at saka bahagi ng buhay nila na nag-i-invest sila either oras, panahon, pera para lang suportahan ka. Tapos yung ganong kaliit na bagay, maliit because showbiz ito, anybody pwedeng ilink kay ganito lalo at nagkakasama sa proyekto. At yun na nga, may mga ganong kang akto, may mga ganong kang gesture na kumakandong ka sa hita ng lalaki na hindi naman normal sa magkaibigan, na hindi naman basta normal lang na ginagawa ng babae sa isang lalaki na walang relasyon, di ba? So hindi tayo nagpapaka-moralista dito or what. But siyempre pag ano ka na, may plus ka na bilang isang celebrity na ang tingin na sa'yo ng ang hindi lang isa o dalawa sa 10 tao ang tumitingin sa'yo, kundi marami. At yung marami na yun, iba-ibang opinion nun, iba-ibang kaya kung tinatanong ka ng ganun kasimple at sasagutin mo ng
pataray o pabalagbag, nakaka-turn off, Kailin. Bilang kapwa mo, uragon at kababayan from Albay, at alam ko, kilala ko ang mga parents mo. Sana nga, hindi ito bahagi lang ng isang, alam mo yon, publicity or publicity stunt ba to, or yung pagpapayabong ng imahe mo. Kasi, ang nagiging imahe mo na nga ngayon is, una, nagiging parang wild ka na, parang, wild something, nagiging, ano ba yun, pakawala or something. Tapos, puro ang mga ganun mo, imbis na ang pinopost ay yung nakaka-inspire, ang nakikita is yung, sorry sa term na gagamitin, pakikipaglandian sa lalaki. Diba? So, sana sa mga nagpapayo at nagpapatakbo ng karir mo, sana nakikita nila yung, tiningnan nila yung punto na yun, hindi lang bilang publicity stunt or para pag-usapan ka, kundi punto na rin dahil isa kang babae, higit sa lahat babae, may tamang moralidad dapat na ipinapakita sa mga tagahanga mo. Dahil kung sasabihin mong hindi ka you do not know anybody an explanation to whatever or kung ano man yung pinaggagawa mo, nagkakamali ko dun, iha. Kasi na public, kumbaga public property ka na, nandito ka na sa publiko na tinitingnan ka ng lahat. Okay lang kung wala kang pangalan okay lang kung ordinaryo ka lang pero hindi ka nga ordinaryo kasi the fact na ang kagaya mong celebrity ay humihingi, again, kagamitin ko yung term na humihingi, namamalimos, nag-iinganyo sa mga supporters ng suporta sa pamamagitan ng pagtangkilik sa'yo, may obligasyon ka rin, may responsibilidad ka rin. Yun lang ang gusto namin sabihin sa'yo. Gusto ka rin namin. Alam mo, natutuwa kami sa'yo dahil nakikita namin ng magaling kang umarte, marunong ka. Na sana nga hindi nga lang ito parte lang ng palabas, di ba? Kaibigang Glenn Rogondola. Sino pa ba yung mga nakikita namin na si Lito Maniago Tugang, si Lars Santiago na kaibigan ko rin. At sino pang isa? Meron pa, may grupo sila na talagang umaalaga at umaalalay sa'yo. Yun lang, sana napagsasabihan ka at sana nakikinig ka dito sa mga to. Dahil, hindi, kung sabi ko nga, kung part man yan ng publicity mo, well, na-achieve mo yung ingay, na-achieve mo yung intriga, controversy, etc. Pero, kaninong expense? Sino ang mas napapansin yung negatibo kaysa sa positibo? Yun lang. Magandang araw sa inyong lahat. At kay Lynn Alcantara, hello sa iyo. At sa mga parents mo at mga supporters mo, magandang araw po. At sa aming baby talaga, kay Kobe Paras, sana once and for all, na minsan kasi nagsalita na rin siya na walang ganito, walang ganyan. Kung ano ba talaga, sabihin ang totoo, di ba? Para hindi ang lahat umuhula. Yun lang! Babo! Maraming thank you. Ang Merable Channel, ang Nabus po. Nagpapasalamat. Pare-pare din na